Alam mo naman yan na mayroon tayong mga kamag-anak, ano man ang lahi, ano man ang tribo, sila ay hindi na umabot sa mga araw na ito. Ibig sabihin, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin, sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Kaibigan, ang sinasabi ko sa iyo ay mula sa Arabic na salita. Ang Arabic na salita na sinasabi ko ay mula sa banal na Quran. Ang maluwalhating salita ng Allah, maluwalhating banal na Quran, ito po ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang original ay Arabic na salita. Alhamdulillah kapatid, ako ay natutuwa na hindi ka nakukuntinto sa maliit na kaalaman patungkol sa pang-espiritual. Bagkus ay ikaw ay nagdesisyon na kahit paano ay maging open ang ating mga puso, isipan, magdagdag ng kaalaman pang-espiritual. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kahit mas mainam ang kabilang buhay kaysa sa mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay pansamantala lamang, hindi magtatagal. Ang bahay nasisira, ang mga sasakyang kinakalawang, ang may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. So, paglaanan natin ng pansin, paano nga ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa sakaling dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huling sugo ng Allah, na sino man ang magsabi mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso. Ililigtas tayo sa impyernong apoy. Alalaong baga, tayo ay magkakaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man ang naniniwala sa nag-iisang tagapaglikha, sa Allah subhanahu wa ta'ala, at gumagawa tayo ng maraming kabutihan, makakaasa tayo ay ililigtas tayo sa impyernong apoy. Maninirahan tayo sa paraiso. Ano naman ang ating mga bakit ito maraming mga sikta, relihiyon, denominasyon na nakikita natin sa mundong ito? Yan ay totoo po yan na realidad nangyayari. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man ang gumawa, magnais ng ibang relihiyong maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, sapagkat halimbawa, gumawa ako ngayon, ikaw, gumawa tayo ngayon ng relihiyon, sasabihin natin na maliligtas kayo. Paano naman maliligtas ang mga nauna sa atin? Kasi ngayon lang tayo gumawa ng relihiyon. Samantala, ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan, Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam, nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God. Opo. Iisa lamang ang aprobado at perpektong relihiyong binigay ng Allah sa sangkatauhan, ang Islam. Bago likhain ang mundo, bago likhain ang tao, Islam na po ang relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Makikita mo naman kapatid, yung pananamit ni Birhen Maria na hindi malaswa, tinatago ang buhok, tapos hindi malaswa ang pananamit. Ang kanyang pananamit ay talaga makikita mo ay parang Muslim. Pero ang totoo dyan, Muslima talaga siya, babaeng Muslim, babaeng Muslima. Ibig sabihin, ng Muslima, naniniwala sa isang tagapaglikha, sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung Muslim ang nanay ni Jesus, ang kanyang anak ay Muslim din. Kaya nakikita mo naman ang mga picture ni Jesus, bagamay hindi yan siya, pero meron original ay talagang historically, si Jesus ay may mga balbas din siya. Nagpapahaba ng balbas. Ibig sabihin yan ay mga legal use of the prophet. Pamamaraan ng mga propeta ang magpahaba ng balbas, pero hindi naman ito kasalanan, ang ito ay gupitan mo. Hindi ito kasalanan. Ang mahalaga, nasabi ko sa iyo na
Kung mayroong mga mananampalataya na makikita natin ang kanilang mga kilos o gawa, halimbawa nananalangin sila ng 5 beses sa isang araw, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar walla dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Indeed the prayer prevails indeed the prayer prevents immorality and wrongdoers, and surely the remembrance of Allah is the greatest. At nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga ginagawa. Ngayon kapatid, bago tayo maghiwalay, bago ako lumisan, nais kong alalayan ka. Paano ba magkakaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang ang gagawin mo. Yung ginawa ng mga propeta, gawin natin. Yung sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sinabi nila, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Kung may unang propeta, Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Hindi tayo magtatangi, bagkus ay lahat sila ay paniwalaan. Tanggapin, tangkilikin natin sila. Para tayo ay maging panauhin sa paraiso, para tayo ay maging kapanalig ng mga propeta, at magkaroon ng tunay na kapanatagan at kasiyahan, kapanatagan, kapayapaan, ay bigkasin natin ang binigkas ng mga propeta. Nang sa ganun tayo ay magkaroon ng assurance of salvation. Aalalayan kita. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo. Ashhadu. Uulitin mo lang ito para maging kapanalig natin si na Jesucristo. Sabihin mo. Ashhadu. Ulitin mo. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasul. Rasul. Allah. Allah. Ako'y sumasaksi Ako sumasaksi. at naniniwala Naniniwala. na walang ibang Diyos Walang ibang Diyos. na dapat sambahin maliban sa Allah. Maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi Ako sumasaksi. at naniniwala Naniniwala. na si Propeta Si Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ang huling sugo ng Allah. Allah. Allahu Akbar. Ngayon ikaw na ay kapanalig na Birhen Maria ng ni Jesucristo, lahat ng mga propeta. Binabati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumaiyo. Ganyan lang kasimple. Ngayon, payo ko sa akin sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling hibla ng ating buhay, tayo ay mag-aral, patuloy na mag-aral sa maluwalhating banal na Quran, sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa mga hadith, salita at gawa ng mga propeta. Napakasimple lang. Dito po ay higit tayo ng mga babasahin or bibigyan kita. Pagkatapos sa pabirong kang kilala na mananampalataya, ay patuloy lang tayo magtatanong. Ngayon, napakabilis na ngayon. Bubuksan mo lang yung cellphone mo. Marami na dyan mga paalala patungkol sa kabilang buhay. Assalamualaikum.